beloved, Boss Mike Cervera. Sa nakaschedule na pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo sa Sabado daw yan. Alamin natin ang detalye sa Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Maricel, ano ba ang event at magkikita ang dalawa? Nako, eto na nga, Ruth. Isang araw matapos ngayon deklarasyon ni Vice President Sara Duterte ng kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo, nakatakda namang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at si dating Vice President na ngayon ay Naga City Mayor. Ay, nako! Kaya nagwawala na yung mga DDS, hindi na nila alam kung ano gagawin dito. Pero yun yung mga kababayan, pag nag-tandem yung dalawa, nako, tapos na laban. Wala nang eleksyon, mga kababayan. Wala nang mangyayaring eleksyon. Yari kayo ngayon. Tatanga-tanga kasi si Sara. Putik ba naman yan, mga kababayan? 2028 pa yung halalan. Abay, nagmadaling araw na. Di ba, Karo? Ba? May content ka na naman. Nako, Diyos ko, ano, ha? Ito na. Pasok. Na si Leni Robredo, gaya nga ng sinabi mo, nakatakda yan sa Sabado. Humingi tayo ng kumpirmasyon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro tungkol dyan. At sinabi nga niya na oo, totoo, pupunta si PBBM sa Naga on Saturday para nga daw dumalo at i-check itong Oplan kontra Baha. Pinasimulan daw ito ni PBBM. Galit na galit yan. Oy! Tingnan nyo naman, mga kababayan ko. Sino yung nasa likod, the bear? Hello? Sino yung nasa likod ni Pangulong Bongbong? Mukhaan ninyo. Kilalanin nyo kung sino yung nasa likod. Sino? Sino yung nasa likod? PBBM dyan daw sa... Lahat na ho ng mga malalakas at merong kredibilidad na politiko nasa likod ni Pangulo. Samantalang kay Sara ang nasa likod niya, lahat yung mga magnanakaw na politiko at mga kontraktor na nakinabang sa ama niya. Ay! Grabe, yan ang pagkakaiba kay Pangulong Bongbong Marcos. Puro malelenes na tao ang nasa likod nito. Kay Sara Duterte, ang mga kakampi, puro mga magnanakaw katulad ni Chis Escudero, Bong Revilla, sino pa? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at si Diskaya. At ang nasa likod ni Pangulong Bongbong, yung pong makatwiran, yung pong walang issue, at yung pong tao na malinis katulad ni Vico Soto! Yari kayo! Mag-iiya ka ng mga DDS, mga kababayan. Di ba, Ronnie D. Guzman? Mag-iiyakan. Yari sila rito. Paano na ito? Tapos na laban. Late ka na, Jojo Chavez, tatawa-tawa ka pa. Wala na. Oo. Yan ho ang kaibahan ng kampo ng kadiliman at kawalangyaan sa kampo ng kabutihan at kalinisan. Di ba ang laging kasama yung mabubuting tao? Pero si Sara, kita nyo yung mga nasa likod nito. Sino pinagmamalaki nyo? Si Gloria. Si Gloria na isa ring magnanakaw. Ayan, kita nyo yung pamilya, kinakarma na. Katulad ng pamilya ni Sara, kinakarma din siya. Hindi masayang pag-ibig. Puro depresyon. Kita nyo? Yung pamilya mahilig sa pokpok. Kaya minsan maiisip nyo si Kitty. Nakaw! Hoy, kayong mga DDS na nandito, iiyak kayo sa channel ko, maniwala kayo. Subukan nyo na, nagabi kayo manood.
Kayong mga DDS, wag lang ng umaga kasi press na press pa utak ko. Ay, nako. Ay, ano? Ayan. Eto na. Sabi ni Marcos Amy, Sara Romualdez na lang. Oo, parehas magnanakaw eh. Parehas magnanakaw. Eto na tayo. Eto na. Pasok. Sa Naga, kailangan daw kasing i-check itong ginagawa ng DPWH na paglilinis ng mga kanal, ng mga estero at yung ilog dyan sa bahaging yan ng probinsya. Ngayon, dito daw Kita nyo, si Pangulong Bongbong Marcos pa ang pumupersonal na pumunta. Sige nga ho mga kababayan ko, naku, malalim ito. May ibig sabihin ito na hindi kayang tanggapin ng mga DDS. Malamang pansin na nila yan. Sa dami ba naman ang ninakaw ng mga Duterte, alangan naman na hindi magpakalat ng mga intel yan. Siyempre may intel din sila, kaya nga inaaway na nila si Lenny eh. Bakit? Kasi nga alam nila, nako, na may posibilidad na magtandem si Pangulong Bongbong Marcos at si Leni Robredo! Eto pa, meron pa akong nakikita. Napanaginipan ko lang naman What if kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos? Kung matutuloy yung buba, Sara Amy. Tingnan nyo mga kababayan ko Paano? Paano naman kung ang mangyari, labanan ng mga babae? Ano yun? Ano yun? Ay, Chang, Ano yun? Kung ang mangyari, Lenny, First Lady. Bakit kanyo mga kababayan ko? Alam naman natin na bitter si Amy kay First Lady. Si First Lady ho. Alam natin na talagang mortal na magkaaway ang dalawa. Sino? Si Amy tsaka si First Lady. Kahit saan mapunta, ang lakas-lakas talaga. Di ba? Di ba, no? Ay, nako. Boss Mike, ano? Boss Mike, ano? Umakyat ka sa entablado. Oo! Aakyat tayo sa entablado at sisigaw tayo. Kung matutuloy ito. Tambalang Leni Robredo, Pangulong Bongbong Marcos, o kaya First Lady. Patay ka! Ganda, no? Sarap-sarap talaga. Makakausap ni PBBM ang dating vice-presidente, pero kung ano ang mapag-uusapan ng dalawang leader, hindi pa yan sinabi. Di Yusek Castro, mas ito naman si Yusek Claire, Mamaya nga tawagan natin, Yusek, ano ba talaga ang totoo? Kasi nung nakarang araw, magkausap kami. Sabi niya, sorry mamaya na tayo mag-usap kasi, may meeting kami kay First Lady. Lami kaayo. Grabe, no, mga kababayan, matindi to. Tuloy. Abangan na lang daw muna natin, Ruth. Parang sakto rin yung timing dun sa kasunod ng anunsyo ng VP Sara. Pero may iba bang reaction daw itong si Pangulong Bongbong Marcos doon na sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang pagtakbo sa 2020 elections? So far, wala na bang additional na ibinigay na reaction si Yusek Claire tungkol nga doon sa sinabi ni PBBM sa pagtakbo ni VP Sara. Although nahingan siya na reaction doon sa sinasabi o yung mga pangamba na nako, baka ginagawang panakot ni Vice President Sara Duterte dyan sa ilang mga kongresista na haharap doon sa impeachment cases na isinampalaban sa kanya. Kaya nagdeklara siya agad. Siyempre. Turo ng tatay niya, mamblap. Mambablap lang yan, mga kababayan ko, si Sara. Paano naman mananalo ito? Napakabobo niya. Napakaikli ng talumpati, mga kababayan, hindi pa mamemorya.
ikukumpara nyo naman kay Pangulong Bongbong Marcos talaga, no? Napakaikli ho ng talumpati ni Sara. Mga kababayan ko, aba, tignan nyo naman, hindi pa mamemorya. Ha? Mga kababayan, oo, isang salita, isang tingin sa kanyang kodiko. Isang salita, titingin sa kopyahan niya. Yan ba yung matalino? Yan ba yung matalas ang memorya? Hindi nga niya masagot yung tanong ng mga reporter Nagrarambulan na sa utak niya. Mahina ulo, mga kababayan. Kanyang kandidatura for 2028. Pero ang sinasabi dito ni Yuse Castro, magpapatakot daw ba naman itong mga kongresistang ito dahil lamang doon sa deklarasyon. So, iba yung expectations nila, Ruth. Gusto nila makita na managot kung sino man yung dapat na managot. Yan! Nakaw! Sara, mananagot ka pa rin. Siyempre nga naman, nakaamba na ho yung impeachment complaint. Tapos tuloy-tuloy na yan, impeachment trial na. Tapos mga kababayan, siyempre ano ang masasabi niya? Ayaw niya naman sagutin yung kanyang mga inaakusa sa kanya. Hanggang ngayon, wala pang kasagutan. Ligaw pa rin ang taong bayan. Hindi niya pa rin sinasagot yung pong kanyang mga kasalanan. Kung totoo o hindi. Hanggang ngayon, hindi niya mapaliwanag si Mary Grace Piatos. Hindi niya po mapaliwanag si Cocoy Villamin, si Chippy McDonald at marami pang iba na mga pangalan na libo-libo ho ang ginamit niya para makakubra ng pera. Tama, mga kababayan ko? Hindi ho Hindi siya makakubra. Kung hindi siya gagamit ng mga kung ano-anong mga pangalan katulad ni Mary Grace Piatos. Ngayon, mga kababayan ko, paano na? Siyempre, pang-depensa niya, pinopolitika lang ako. Magdadrama na naman sa mga bobo tanga na tagasunod nila. Pinopolitika po ako. Kaya po ako nandito. Kaya magre-resign na po ako. Ganyan ang gagawin niya, magpapaawa. Bakit? Sigurado naman ho na mai-impeach siya. Wala na ho silang kalyado sa Senado. Si Chis Escudero na nahimik na. Si Bongo, mga kababayan, mukhang magtatago pa. Si Bato nagtago na ng tuluyan. Sino pa? Si Joel Villanueva, kita nyo naman. Makukulong. Sino pa? Si Jinggoy Estrada, hindi mo na makita. Na dati mga kababayan ang lalakas ng mga boses nila. Yari to si Sara, kaya ang tanging pinakahuli na gagawin ni Sara, drama. Ano ang drama? Kaya po ako ginaganito. Kasi nagdeklara ako na tatakbo ako. Kaya po eto ngayon, pinagtutulungan ako. Kaya magre-resign na lang ako. Para makatakbo pa rin ako sa susunod na halalan 2028. Kung hindi ko po gagawin na mag-resign kahit labag sa kalooban ko, hindi po ako makakatakbo sa 2028 bilang Pangulo. Kaya mga kababayan, suportahan niyo po ako. Maawa na kayo. Sabi ko sa inyo, mas magaling pa ako manalumpati rito. Diba? Kahit na may pakray-kray pa ako. Walang listahan, walang kodiko na binabasa, walang script ako. Pero matalas tayo mag-isip ng pagkakasunod-sunod ng sasabihin ko. Pero, no joke, yun ang mangyayari dito. No joke, mga kababayan. Yun ang mangyayari. Yun ang gagawin ni Sara. Gagano na lang tayo. Sara, bye-bye na.
Putik na yung mga kababayan ko. Tuwan-tuwa ako rito kay Sarah eh. Ito naman si, tignan nyo naman mga kababayan, no? Oh, konting salita, tingin sa kodigo niya. Ay, nako. Mga kababayan ko, no, Robert, J. Travel, Marlon Baptista. Ay, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, mga kababayan ko. Ay, nako, nalilibang talaga ako din kay Sarah. Our beloved Boss Mike Cervera.